Tinatrabaho na ng Department of Energy o DOE na pasimplihin ang aplikasyon para sa lifeline subsidy sa kuryente. Ayon kay DOE Undersecretary Maylene Capongcol, target ng ahensya na gawing automatic ang enrollment ng mga eligible na benepisyaryo ng Pantawid Pamilyang Pilipino Program o 4Ps. Aniya, mahigpit na ang koordinasyon ng DOE kasama ang Energy Regulatory Commission o ERC at Department of Social Welfare and Development o DSWD para maayos na maipatupad ang subsidy program. Kasama rin dito ang pagbuo ng isang monitoring system upang matiyak na ang subsidiya ay napupunta lamang sa tamang benepisyaryo at hindi naaabuso. Ngayon, pinag-iisipan din namin, no, kasi yung DepDep, yung dating NEDA, meron silang dinevelop na system, no, what we call yung community-based monitoring system, tsaka yung PMT na tinatawag, or pilot modeling something to determine ano talaga yung appropriate level at targeting the appropriate consumers na dapat ay considered as 4Ps and marginalized end user. Sa kasalukuyan, may mga panukala mula sa ERC at DOE na itaas ang threshold para sa 100% discount sa 50 kilowatt-hours o mas mababa para mas marami ang makinabang. Sa kasalukuyan, 0 hanggang 20 kilowatt-hours lamang kada buwan ang may 100% discount. Samantala, ang iba pang consumption bracket ay may discount na nasa 20% hanggang 50%. Malaki po kasi parang halos wala na ho siyang babayaran. Kung ang consumer niya ay below, halimbawa ma-approve po yung 50 kilowatt-hour per month, wala na siyang babayaran. No? Very minimal na lang, yung 5 pesos na membership niya lang. And then they can avail the incentive. So subsidize sila. Kasi dati, most of the lifeline rates level is nasa 20 kilowatt-hour per month, napakababa. So kapag lumagpas pa sila ron, may binabayaran na silang depende sa bentahan or bilihan ng kuryente sa electric cooperatives or dun sa mga distribution utilities. Binigyang diin ni Yusek Capongcol na tuloy-tuloy ang pagsisikap ng DOE na mapataas ang application or registration rate sa programa. Sa ngayon, hindi pa umaabot sa 10% o nasa 300,000 consumers pa lamang ang rehistrado sa Lifeline Subsidy. Jed Neresina, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.